Diba ito yung given mo? Finding x. Hindi naman lag. Tapos meron kang sequence na 2x minus 5. Tapos x minus 4. Tapos 10 minus 3x. Tapos dapat na makaform ka ng geometric progression. Ngayon, kung may mapapansin ka sa mga sa mga equation, kunyari may system of equation ka. Kunyari ganito example na. Kunyari meron kang y is equals to x plus 3. Tapos meron kang isang y is equals to 2x plus 5. Dahil parehas tong y, you can say that sila ay, ang tawag dito, reflexive yata ang tawag dito. Reflexive, which means pwede yung maging y is equals to y. Kumbaga, kung ito yung gagamitin mong equation na y plus 3, y equals to x plus 3, pwede mong palitan yung y ng another term ng is equals to 2x plus 5 para isa na lang yung magiging variable mo. Which means, kung papalitan natin tong y na to ng 2x plus 5, kasi equal naman siya, magiging 2x plus 5 yan, equals to x plus 3. Yan yung tatawag na reflexive property. Basta naging y equals to y or x equals to x, is up to you na. Pero ganun yung gagawin mo. Ngayon, pwede, dahil isa na lang yung variables mo, variable isa, tas variables. Isa na lang yung variable mo, equate mo na. 2x minus x equals to 3 minus 5. So magkakaroon ka ng value ng x which is negative 2. So ibig sabihin, yung value ng x natin dito is negative 2. Then para naman makuha yung y, kuha ka ng isang equation which is, ito na lang sa taas, palitan mo yung x ng negative 2 plus 3. So ngayon, ito yung x and y mo. Ngayon, pag pinlog mo yan sa equation, masasatisfy niyan yung both equation. For example, y equals to x plus 3. Yung x natin is negative 2. Yung y natin is positive 1. So okay naman na positive 1 is equals to negative 2 plus 3, which is 1 is equals to 1. Tama. Ngayon sa part na sa kabila, meron tayong y equals to 2x plus 5. Magkakaroon tayo ng yung y natin is positive 1 equals to 2 times negative 2 plus 5. 1 pa rin. Diba? So ganun yun. Basta reflexive, ang big sabihin lang, kapag reflexive sila, basta y equals to y or x equals to x, pwede mo equate yung equation. Ngayon, ang ginawa kasi dito sa geometric na to, kinuha yung common difference na itong dalawa, ay common ratio I mean. Yung ratio nito, tapos in-equate. Yung ratio nito, tapos ratio nito. Di ba pag ni-ratio natin to, makakakuha tayo ng r dito, tsaka r dito. Which means, r is equals to r. So para makuha natin yung ratio nito, magkakaroon tayo ng x minus 4 over 2x minus 5. Tapos yung sa kabila naman, 10 minus 3x over x minus 4. Ngayon, cross multiply lang. Naglalag yata. Cross multiply lang kasi tag-isang term lang. Magkakaroon ka dyan ng x minus 4 times x minus 4 equals 10 minus 3x times 2x minus 5. Sundan ba? Sundan? Sundan ka? And then everybody? Nasundan ba? Parang nagdalag. Hey, nasusundan ba? Tagot. Ano naintindihan? Lag nga, ano? O, pwede na minus 4. Tara nasusundan. Lag yata eh. Nag-upload kasi ako ng video sa YouTube. Ngayon, expand natin to. Magkakaroon tayo ng x squared. Pangit ng ballpen. Wait lang, kahit naman ballpen. Naglalag ba? Baba. Mabilis. Kung i-end ko muna. Nag-download kasi. Nag-upload kasi ako eh. Wait lang, babasan ko lang yung mga apps. Yan, matatapos naman yun sa YouTube. Anyways, ulitin natin. So, diba, itong GP, Geometric Progression,
Yan. Ibig sabihin, papain mo daw yung x, wherein kapag sinubstitute mo yung x dito, makakabuo ka ng geometric progression na sequence. Progression sequence pa. So ngayon, meron tayong 2x minus 5, tapos x minus 4. Yung third term natin is 10 minus 3x. Ngayon, kung sa ano kasi sa equation, pag pareha sila ng variable, tas naka-equate sila in a certain in terms of something, or let's say for x, for example dito may y equals to x plus 3, tapos yung kabila is y equals to 2x plus 5. Ngayon, pwede mo yung i-equate ng y equals to y, wherein yung isang y mo papalitan mo na itong term na to, kaya nagkaroon ka ng 2x plus 5, tapos yung kabila naman is x plus 3 para maging isa na lang yung variable. So ganun yung ginawa dito. Ang ginamit nga lang is yung common ratio nila. So ngayon, di ba ang pagkuha ng ratio natin is a sub 2 divide a sub 1. So yung a sub 2 natin is x minus 4 divide yung a sub 1 which is 2x minus 5. Tapos sa kabila naman, a sub 3 divide a sub 2. So yung a sub 3 natin, yung 10 minus 3x, yung a sub 2 natin is x minus 4. Ngayon, dahil rational to, pwede natin sila i-cross multiply kasi tag-isang term lang yung left and right, wherein magkakaroon tayo ng x minus 4 pag in-cross multiply natin, tapos sa kabila naman 10 minus 3x times 2x minus 5. Alam ko gets na yon. Ngayon, pwede mo tong i-expand, wherein gagamit ka ng FOIL method. So pag in-expand natin to, anong kakalabasan? Itong x minus 4 times x minus 4. Okay naman, sagot habang ako'y kumakain. O, pag in-expand natin yan, madali lang naman to, di ba? Hindi yan x plus 8. Po-FOIL method ka nyan, which means magkakaroon ka ng x times x, which is x squared, tapos x times negative 4 magiging negative 4x. So ako na nga gagawa. So magkakaroon ka ng negative 4x minus 4x. Alam, pangit na mga ballpen na nabili ko. Minus 4x plus 16, okay? Tapos sa kabila, pag in-expand natin dun sa kabila, ano magiging sagot? So 10 times 2x is 20x. Tapos 10 times negative 5 is negative 50. Then negative 3 times negative 3x times 2x is negative 6x squared. Then negative 3x times negative 5, magkakaroon tayo ng positive 15x. Ngayon, i-combine natin yung pwede. Etong sa left side natin, pwede itong ma-combine, wherein magiging x squared na to minus 8x plus 16. Tapos yung sa kabila, pwedeng ma-combine yung may parehong variable x. So 20x plus 15x magiging 35x yon. Tapos ikapin na lang natin yung constant pati yung may squared. Ngayon, ilipat natin tong negative 6x squared natin. Itong lahat na term na to sa kabilang side. So magkakaroon tayo ng x squared minus 8x plus 16. Lahat ng nasa right side magpapalit ng sign, which means magkakaroon ka ng negative 35x plus 50 plus 6x squared equals 0. Ngayon, i-combine natin yung mga similar terms. Okay? So, yung x squared plus 6x squared magiging 7x squared. Yung negative 8x minus 35x magiging negative 43x. Tapos yung 16 plus 50 ay magiging positive 66 equals 0. O ngayon, kung pwede mo itong gamitan ng quadratic formula, or pwede ka rin gumamit ng ibang way. Kung pwede siyang ma-factor, gawin mo. Kasi mahirapan tayo. Sige, try natin. Dito na ito eh. Sabsab na natin. Tulungan nyo ako ha. So, kunin natin yung ABC. Gamitin natin ng quadratic formula na lang. So, yung A natin is 7. Yung B natin is negative 43.
Yung C natin is 66. Pwede mag-easy method. Pwede ba yan? Anong 7 times 66? Anong gagawin? I-multiply yung dalawa? Mag-easy method? Para quadratic formula na lang. Para gets na gets. Sige, quadratic formula na lang. So, magkakaroon tayo ng negative b plus minus square root of b squared minus 4ac all over 2a. So, bago ka maglagay ng mag-evaluate, lahat ng variable, palitan mo ng parenthesis. Para in case na maglalagay ka ng negative number. Ay, tama. Tama ba to? Tama ba tong ginagawa natin? Parang duda na naman ako So, magiging negative 43 yung B. Negative 43. Ito yung A natin is 7. Tapos meron tayong 66. So, yung A natin is 7. So, ngayon, ano yung negative times negative? Magiging positive 43 yun. Plus minus, ano yung 43 squared? So, 43 times 43, 9, 12. 12, 16, 17, 9, 4, 8, 1. So, 1, 8, 4, 9. Negative times positive may minus. Then 4 times 7 is 28 times 66. 8, 4, 6, 12, 6, 12, 16, 8, 6, 1. So, 8, ilan to? 14, 1, 8, 1. 1, 8, 4, 8 over 14. So ngayon, magkakaroon tayo ng 43 plus minus square root of 1. Okay? Over 14. So ngayon, yung square root of 1 is 1. Ibig sabihin, magkakaroon tayo ng dalawang sagot na 43 plus 1 over 14. Tapos yung isa is 43 minus 1 equals 14. Wherein, ito ay magiging 44 over 14. Tapos yung kabila ay magiging 42 over 14. Ngayon, ano yung 44 over 14 pag ni-lowest term? So, pwede itong maging ilan? 22 over 7. Tapos ito pwede maging ilan? Sa akin anak, mula kay Eduardo. Hindi talaga ako makakapayag na sa isang ganong klaseng lalaki na mahuhulog ang loob ng aking anak. Ito magiging ano to? Kaya dinudulog ko ito sa inyo. Upang matulungan niyo ako para mailigtas ito. 21 over 7. Para mali yung sagot natin, no? Sa lamang ni Hiroshi. 3 over 1. 9 over 2 ba? Paraan upang mailigtas ang kinabukasan ng aking. So, divisible by 2. Sige, isa-isahin ko nga. Magiging 21 tas 7. Tas magiging 3 na lang. Yun. Ito yung magasagot natin. So, ngayon, parang mali yung negative 1. So, ngayon, substitute natin yung 3 muna. Para magets natin. Balik tayo dito. So, meron tayong 2x minus 5. Tapos, x minus 4. Tapos, 10 minus 3x. So, palitan muna natin ng x is equals to 3. Diba? So, 2 times 3 is 6. Minus 5 is 1. Tapos, yung isa, 3 minus 4 is negative 1. Then, yun. Ito yung isang sequence natin. Sabihin, yung common ratio nila is negative 1. Nakabuo tayo ng geometric progression. Okay? So, mali pala yung 1 na ginawa natin last time. So, dapat yung sagot. Pero kung sa tingin ko tama naman. Ito yung ibig sabihin, tama yata yung sagot mo na 3. May 3 ba dun? Pero hindi ko naalala na eh. Basta ito yung magiging sagot. Tapos try naman natin yung isa. Haba ng process, no? Samban paper na agad. Is equals to 22 over 7. So magkakaroon tayo sa first term na 2
times 22 over 7 minus 5. Then magiging 44 over 7 minus 5. So fraction pares lang, tama naman. So eto magiging, so kunin natin yung ano neto, LCD, which is 7. So 44 minus 35, magkakaroon tayo ng ilan? 9 over 7 ba? 9 ba? 9 over 7. Ito yung first term natin, a sub 1. Sa pangalawa natin, magkakaroon tayo ng 22 over 7. Ito yan sa x minus 4. Minus 4. So, kunin natin yung LCD, which is 7. Magkakaroon tayo ng 22 minus 28, which is negative what? Negative 6 over 7. Ito yung pangalawa natin. Yung a sub 2. Kailan po nakigets nyo Gets nyo ba? Pangala kayo. Ito yung a sub 2 natin. So yung third term natin is 10 minus 3x. So magkakaroon tayo ng 10 minus 3 times 22 over 7. Then magkakaroon tayo ng 10 minus 66 over 7. Kunin natin yung LCD, which is 7. Then magkakaroon tayo ng 70 minus 66, which is equals to ilan? 4 over 7. Ito yung pang third term natin. Ngayon, para ma-check natin yung ratio nila, kailangan natin to i-divide. I-divide din to. Kapag parehas yung ratio niyan, ibig sabihin tama yung sagot natin. In this case, magkakaroon tayo ng negative 6 over 7. Ito yung a sub 2 natin, di ba? Yung a sub 2 natin. Di-divide natin sa a sub 1, which is 9 over 7. So, makakancel yung denominator. Magkakaroon ka ng negative 6 over 9, which is negative 2/3 yung ratio natin. So para ma-check natin dito, check natin itong dalawa. Lagay ko na lang dito sa gitna. So magkakaroon ka ng 4 over 7 yung a sub 3 mo over negative 6 over 7. Makakancel itong denominator. So magiging 4 over negative 6 or negative 2/3 din, which means tama yung R natin. That's why ito yung magiging roots.